dear beloved, Boss Mike, Cervera. No to Nakita nyo mga kababayan, ha? Mga kababayan, parang sinasadya talaga. Nakita nyo? Titigan nyo, mga kababayan, sa harap ng saan ba yan? Sa pader ng simbahan, may nakalagay na, no to corruption. Yes to good governance, mga kababayan. Ano? Panoorin nyo. Kita nyo yan? No to corruption, yes to good governance. Tapos yung kaharap, OVP! Anong buhay ito? Yan, no? Mga kababayan, kanina po kasi, naglamierda kami. Galing kami ng studio. Ngayon po, mga kababayan, sa napuntahan ho namin na Starbucks, yung kaharap, mga kababayan, parang sinasampal yung mukha ng opisina ni Sara Duterte. Nakalagay ba naman ni ganon? No to corruption? Di ba, mga kababayan ko? Kaya, viral na naman, mga kababayan, naka-upload yan sa Facebook ni Alicia, Alicia Comments. Si Mima Alicia. Grabe, no? Ayan, mga kababayan ko, tingnan nyo. Grabe, No to corruption, yes to good governance. Pero sa harap, opisina ni Sara Duterte. Opisina ng OVP. Kita nyo yan? No to corruption, yes to good governance. Tapos yung kaharap, OVP! OVP, mga kababayan. Grabe, no? Mukhang maraming galit talaga kay Sara. Sa bagay, mga kababayan, pati yung mga Bisaya, galit na rin sa kanya. Mga kababayan ko, pati mga Bisaya, di ba ilang beses na ba tayo nagpakita ng mga Bisaya na galit sa kanya? Ay, nako, mga kababayan ko. Ayan, eto pa, tingnan nyo, mga kababayan, pasok. Eto, mga kababayan. Tingnan nyo, Kita ko na si Sara. Ayan si Sara, mga kababayan. Sa kanyang opisina, kasi tapat na tapat eh. Kitang-kita, mga kababayan ko. Panoorin nyo muna. Kita ko na si Sara. Nandito lang pala siya, kaya hindi pala siya sumisipot. Oh my God, Sara, ha? Nakita ko na siya, guys. Yan pala siya, oh. Ano kaya nagawa ng Nasaan kaya yung vice-presidente natin? Bakit hindi siya uma-attend? Tanong lang, ha? Oh. Nandito pala siya. Oh. Nagkape lang ako. Tapos pagtingin ko, wala na si Sara. Kasalanan mo. Grabe. Iba talaga kapag tumakbo yung isang nagtatago. Natakot. Natakot siyang umarap. Uy, tatanungin ko pa nga lang sana si Sara eh. Kaso paano natin matatanong, Boss Mike? Wala na, natakot, nagtago na. Kasi ba naman kamo rito, takot ka? Grabe si Sara, no? Para bang mga kababayan, sila sa amin no? Nakapalo. Sabi mga kababayan, siguro kung nandyan na yung mga BBM vlogger. Kaya itago nyo na yung litrato, yung karton, ni Sara Duterte. Utik na yan. Pagdating namin, nandoon pa. Tapos mga kababayan, pumasok lang kami sa loob para umorder. Pagbalik namin, wala na. Grabe, no? Oy, shoutout kay Pudidang Besan, shoutout kay Maria Agnes Lucky Nose de Leon. Grabe talaga, no? Rebecca Pinto. Yan. Grabe, no, mga kababayan ko? Natakot si Sara sa amin. Bakit kaya biglang nawala yun? Diba? Gijo, 857. Elena Calio, Panganiban. Nako!
Nakita niyo na, Mary Jane Pascual, kung gaano katakot si Sarah. Hindi lang sa hindi lang sa camera, Luisa McMelon, takot si Sarah. Pati sa amin, natakot siya. Pagdating namin, nandun pa siya sa pinto, Tapos mga kababayan, paglabas namin, wala na. Naku, mga kababayan ko, ayan na, ayan. Kita ko na si Sarah. Nandito lang pala siya, kaya hindi pala siya sumisipot. Oh my God, Sarah, ha? Nakita ko na siya, guys. Yan pala siya, oh. Ano kaya nagawa ng Nasaan kaya yung vice presidente natin? Bakit hindi siya umaattend? Tanong lang, ha? Oh. Nandito pala siya. Oh. Nagkape lang ako, tapos pagtingin ko, wala na si Sarah. Kasalanan mo. Grabe. Iba talaga kapag tumak mo yung isang nagtatago. Natakot. Natakot siyang umarap. Uy, tatanungin ko pa nga lang sa... Buti pa kami mga kababayan, kaya naming pumunta ng tabi ng opisina ni Sarah. Lang yan, opisina na ni Sarah, natatakot pa. Di ba, Nana Jackie, di ba, ikaw, Catherine Galpo. Grabe, si Sarah eh. Kaso paano natin matatanong, Boss Mike? Wala na, natakot, nagtago na. Pati ba naman kamo rito, takot ka? Shawnee Pineda. Yan po yung nangyari kanina mga kababayan. Yan alam nyo na. Iba. Kasi, mga kababayan, alam naubo tuloy ako. Ayan nga, meron pa, yung dala ko pa Starbucks, Kakauwi-uwi ko lang, Saan yan? Sa may, Banawe? Sa Banawe. Loko to si Mima, mga kababayan, no? Wala. Pero nyo, kaya naming magkape sa harap ng opisina ni Sarah, kayong mga DDS, nagawa nyo ba yon? Buti pa kami, nando doon. Kayo, wala, wale, ngangay. Dito na tayo, mga kababayan ko, talaga naman, lahat na lang, ginagawa ng, kapek nyo kasi ni Sarah, mga kababayan. Kaya tuloy, ayan, eto mga kababayan ko. Sabi dito, mga kababayan sa GMA News, a ship carrying more than 700,000 barrels of Russian crude oil has arrived in the Philippines. Sabing ganyan, mga kababayan, a source with knowledge of the matter told AFP Thursday. Days after the country declared a national energy emergency over the Middle East war. Kita niyo yan, mga kababayan? Dumating ang Russian oil sa ating Pilipinas, mga kababayan. Dito sa Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, dahil nga agbibising kan agraraman dagiti DDS. Seni Mastril. Alam nyo namang gutom sa Plex yung si Sara Duterte. Nakikita mo ba yun? S-Chim. Channel. Ito. Nakikita nyo ba yan? Becky Sadi. Ayan, nandoon sa pangalan ng barko porque nakalagay Sarah Sky. Sarah Sky, mga kababayan, nakalagay. Wait lang. I-zoom natin, Zoom natin. Ayan, zoom. Yan. Nakita nyo? Sarah Sky Freetown. Nakalagay doon sa barko. Abay, yung mga DDS inaangkin na naman. Ang kakapal talaga ng mukha ng mga DDS porque merong Sarah. Para sa kanila, si Sarah daw ang nagpadala. Kininanalaing latog. Hayop, antindi, no? Antindi ng mga DDS. Biruin nyo, naiisip pa nila yon. Ayan, Porque may Sarah, yung barko kay Sarah na.
Anak ng tinapa mga kababayan, ang liwaliwanag ng caption. Ayan, oh. A ship carrying more than 700,000 barrels of Russian crude oil has arrived in the Philippines. A source with knowledge of the matter told AFP Thursday, days after the country declared a national energy emergency over the Middle East war. Lucy San Ramon, Suseta Tubong Banwa. Ibang klase talaga mga DDS, ano? Ha? Lahat na lang mga kababayan, inaangkin nila. Nakakatawa na lang mga kababayan na pagmasdan yung mga pinopost ng mga DDS. Mema lang, mema sabi lang. Lahat na lang mga kababayan, aariin ng mga yan. Lahat na lang i-credit kay Sara. Kasi wala namang ginagawa. Tindi, malala na talaga. Oo, tama ka dyan, Shoni. Chodora Timaho, antitindi ng mga DDS, ano? Ibang klase, Maring Linda. Oo, iba. Iba talaga. Tatakon na, dagitang nga DDS, kalamla. Wala na ho eh. Wala na ho silang masabi. Wala nga nagagawa si Sara Duterte. Kaya ho ganire. Oo. Pag may Sara, kay Sara na yan. Ganon. Porque may pangalang Sara. Akala mo naman yung pangalang Sara, pag-aari lang ni Sara Duterte. Grabe. Matindi talaga. Tama ng mga ulo na itong mga agraramang nagbibisin. Late ka na. Sige. Ano pa nga? si Benji Bernardo. Duterte. Takot yan sa di ba? Ngayon alam nyo na kung ano mga pinaggagawa nila. Diego, alam mo na, nabubuhay ang mga DD sa ilusyon. Correct ka dyan, tama, takunam. Yan, tanggalin na natin. Pero mga kababayan, hindi na ho talaga maitatago ang galit ng taong bayan kay Sara Duterte. Dahil ho mga kababayan, pati yung, tingnan nyo. Pero inyo mga kababayan, nagkaroon ng ganire. Sabi dito, flex naman natin. Meron namang bus pala eh. Pero mga kababayan, iba ho yung sinasabi ng netizen. SP Aki Wendy Lina, Encarnacion, makinig kayo ha. Sir Bert, sa mga hindi pa nag-like, baka pwede mag-like na muna kayo. Eto ho, pakinggan nyo hong maigi itong libreng sakay, para sa lahat daw. Office of the Vice President. Eto ho yung pinagmamalaki ni Harry Roque. Tapos po mga kababayan, pakinggan nyo ang sinasabi ng ating mga kababayan din eh. Dahil mga kababayan, pag narinig ni Sara ito, mangingisay yon. Nabisto mga kababayan, binisto ng netizen kung ano ba ang totoo dito sa pinapakalat nilang to. Na kunyari daw, tumutulong pero mas marami pang ninanakaw. Lahat na lang mga kababayan, ginagawa ng kickback. Asok! Dapat ganyan. Pag napapalibre sa kayo sila, marami dapat. Hindi isa lang. Dalawa. Pag may ganyan daw, dapat marami dapat, kaya lang iisa lang daw. Nata, isa lang eh. Kinukurakot ni Inday Lustay. Oo, lahat kinukurakot niya. Grabe yung kurakot niya, no? Oy! Sara, sabi ng mga netizen, Ning Peras, lahat na lang kinukurakot mo, Sara. Ang press release mo daw, marami yung bus na yan. Tapos bakit iisa lang daw yung gumagana? Saan napunta yung maraming bus na sinasabi nyo raw? Press release ng mga DDS, napakaraming bus daw ang nagkalat. Pero iisa lang pala. Ngayon, kung marami yan, nasaan daw yung iba? O baka naman kinukurakot mo na naman daw, Sara. Ayan. Nata, isa lang eh. Dapat. Hindi isa lang. Dalawa. Yan nata, isa lang eh. Isa lang. Kinukurakot ni Inday Lustay. Wala ka, kinukurakot mo raw.
Oo, Janet oo. Ang ano press release na, ang dami daw bas na ganyan ni Sarah na project. Yung pala, iisa lang. Oh. Oo. Lahat, kinukurakot niya. Ang laka! Lahat daw kinukurakot mo, Sarah. Grabe, no? Grabe yung kurakot niya, no? Oo nga, kuya, grabe. Oo. Uubingi pala ng 100 billion para sa ano niya noon, yung sa... Pero maganda rin sa kanya Sa debt. Oh, kita nyo? Grabe, no, mga kababayan ko, ano, ha? O sa lahat ng mga bagong dating, ha? Mag-like muna kayo, Iris Joy Ramirez, tawa ka lang ng tawa. Oo, ha? Oy, Sarah, ang takaw mo sa pera. Naku. Wala lang naniniwala sa kanila. Oo, bakit tukan yung mga kababayan, ha? Eto, tingnan nyo. Mga kababayan ko, Bisaya na to, pakitranslate na lang, ha? Mga Bisaya, ayaw na kay Sarah, nagagalit na eh. Mga DDS paminaw mo, mga utok bulinaw mo. Klaro nga pagka-istorya. Tanawa, mato ninyo grabe ng krimen sa panahon ni BBM karon. Pero ang record usa ka bulan, may lagnay usa. Kita nyo mga DDS, ha? Sabi ng Bisaya nating kababayan, grabe na kayo. Oo, ang tatanga nyo raw. Hindi lang kayo tanga, bobo pa. Oo. Tapos sinasabi nyo na maganda yung sistema ni Digong. Sabi ni Kuya. Pero yung mga namamatay sa panahon ni Pangulong Bongbong, sa loob daw ng 1 buwan, swerte ng merong isa. Pero ano yung Kuya? Ulitin mo. Gipatay. Kaya ang nagpatay pag yun, Pakinggan nyo, ha? Mga Bisaya! Si Kuya, kababayan nating Bisaya. kamong mga DDS paminaw mo, mga utok bulinaw mo. Nako! Klaro nga pagka-istorya. Tanawa, mato ninyo grabe ng krimen sa panahon ni BBM karon. Pero ang record usa ka bulan, may lagnay usa. Nagipatay. Kaya ang nagpatay pag yun, wala na tarong diri sa pangisip. Minus daot nagutok ang nagpatay. Pero sa panahon ni Digong, paminaw mo mga DDS, sa panahon ni Digong, Makinig kayo. Sa panahon ni Digong, ano kayong Kuya? Ano yon? halos kada adlaw tag usa ka libo ang gipatay. Kita nyo, buti pa to may utak! Kita nyo, mga Bisaya, may utak din. Ewan ko sa mga ibang Bisaya dyan, pero eto si Kuya, may utak, nauunawaan niya, JC Peñarobia. Diba? Nauunawaan niya. Diba, Bravo Juliet Mike, eto na, mga kababayan ko. Yan si Kuya, may butok. Butok? Pinapaliwanag ho niya kasi, pinagmamalaki daw ng mga DDS na mas maganda daw ang pamumuno ni Digong. Sabi naman ni Kuya, abay, makinig daw kayo, mga bobo, tanga kayo. Di ba? Utok ba yun? Utok. Utok. May utak. May utak si Kuya. Kita nyo. Pero daw, sa panahon ni Bongbong Marcos daw, ni Pangulong Bongbong Marcos, swerte na may isang namamatay. Pero sa panahon ni Digong, araw-araw may namamatay. Hindi lang isa, kundi marami talaga. Buti pa, Buti pa, sabi ko sa inyo, hindi lahat kaming mga Bisaya, kagaya ng mga sumusuportang Bisaya kay Digong. Ilocano po yun, di po ba? Eto na. Bahala ka. Isip, minus daot nagutok ang nagpatay. Pero sa panahon ni Digong, paminaw mo mga DDS, sa panahon ni Digong, halos kada adlaw tag usa ka libo ang gipatay. Correct. Ang nagpatay tarong utok. Tarong utok ha. Sinugo ni Digong. Una kamong mga DDS, gamitan ninyo inyong utok. Pagpataod mo utok oy. Di ba Dali Babes Castro? Grabe, no? Jane Wanson, no? Mag-like muna kayo. Kita nyo mga kababayan ko. Alam nyo,
talagang wala na. Ako naniniwala na talaga na 12.8% na lang yung naniniwala kay Sara. Sa totoo lang, 12.8 na lang. 12.8% na lang ang naniniwala kay Sara. 'Di ba? Oo. 'Di ba no? Wendell Encarnacion ano? Wendelina, grabe talaga. Ang dami talaga nilang nai-scam, no? Grabe, mga scammer yata tong mga Duterte. Oo, sabi ni Ernida Sammartino, buti gising pa ako. Ayan o, Bisaya mismo yung nagsasabi, hindi naman ako. Oo. Oh. Palit mo utok, pataurin na ninyo inyong utok aron nga patauhan mo. Ano daw sabi? Oy, paki-translate yan, di ko naintindihan. At 12.8% na lang bobo sa Pilipinas. Di ba, Dali Babes? Sabi ni Josephine Paramelo, sabi niya, Mike, kayong mga dides, magpalagay kayo ng ibang utang. Talaga ba? Ay, meron tayong taga-translate dito. Si Josephine Paramela. Sige buuin mo dali. Ano mo na. Asok. Kamong mga DDS paminaw mo, mga utok bulinaw mo. Klaro nga pagka-istorya. Tanawa, matod ninyo grabe ng krimen sa panahon ni BBM karon. Pero ang record usa ka bulan may lagnay usa nga gipatay. Kaya ang nagpatay pag yun, Ay? wala nagtarong diri sa pangisip. Minus daot nagutok ang nagpatay. Pero sa panahon ni Digong, paminaw mo mga DDS, sa panahon ni Digong, halos kada adlaw tag usa ka libo ang gipatay. Ang nagpatay tarong utok. Tarong utok ha. Sinugo ni Digong. Muna kamong mga DDS, gamitan ninyo inyong utok. Pagpataod mo utok oy. Palit mo utok, pataurin na ninyo inyong utok aron nga matauhan mo. Translate mo na. Virgo Des, Emily Basiog. Uy, paki-translate na, dali na. Priscilla Ramasami, tawa ka lang ng tawa. Jose Leo Pardas, dali na. Marami kasi mga Bisaya na alyado ni Kibuloy, kaya DDS mga idol nila, lalo na kay Dutae. Ruby Viñas, asawa ko Bisaya pero hindi DDS. Marina Sungkuan, sir, good evening. Watching from South Korea. Shout out po sa inyo. Ayan, mga kababayan ko, yung mga Bisaya, ayaw na talaga sa kanila. Our beloved Boss Mike Cervera.